Simula pagkabata ay sinanay na si Remero ng kanyang lolo Spicio sa pakikipaglaban. Palibhasa kasi, simula nung mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa hindi inaasahang aksidente, ang matandang albularyo na ang siyang kumupkup sa kanya. Hindi naman inilingid na matanda kay Remero ang pagiging albularyo niya. Sa katunayan nito ay madalas pa niyang isinasama ang kanyang apo sa kanyang mga lakad, lalo na kapag mayroon itong gagamutin sa isang baryo o bayan. Si Remero ang siyang nagsisilbing alalay niya sa bawat sandali. Dahil nga sa ganong estado nilang dalawa, ay nagawang matuto ni Remero ng panggagamot. Nagkaroon din siya ng dunong sa pagpapagaling sa mga simpleng mga sakit ng kanyang kapwa. Sa kadahilanang ito, kadalasang sinasabi ng tao na siya na ang magmamana ng pagiging albularyo ng kanyang lolo. Subalit dahil binatilyo pa lang siya, alam ng kanyang lolo na hindi pa sapat ang lakas ng kanyang naturalesa para maging isang ganap na manggagamot. Isang araw ay nagising silang dalawa dahil sa ingay na kanilang naririnig sa labas ng kanilang bahay. Parehong nagtaka ang maglolo. Ngunit nang mapabangon si Remero, ay sinabayan kaagad siya ng kanyang lolo na tignan kung sino ang nasa labas. Walang pagdadalawang isip namang naglakad si Remero hanggang sa makarating na siya sa tapat ng kanilang bintana. Agad siyang napadungaw doon at nakita niya ang isang matandang babae na iyak ng iyak sa labas ng kanilang bahay. Sinabi naman iyon ni Remero sa kanyang abuelo, kaya naman nagmamadaling bumangon ng matandang albularyo at bumaba sa kanilang bahay. Sinundan naman siya ni Remero noon nang niyaya siya nito. Pagkababa nila ay agad na nagwika ang matandang babae. Nanghihingi ito ng tulong sa lolo ni Remero dahil dinukot daw ng aswang ang kanyang asawa. Napatitig naman ang matandang albularyo kay Remero at matapos iyon ay nag-utos siyang kunin ang kanilang mga kagamitan sa panggagamot at sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Dinala na rin niya ang kanilang itak para may panlaban sila sa mga nilalang na iyon. Agad naman na sinunod iyon ni Remero. At nang makabalik na siya ay nagpasya kaagad ang matanda na aalis na sila at sumama na lang sa matandang babae. Nagwika pa noon ang babae na sa kanila na lamang magkape at mag-agahan sina Remero. Nagpasalamat naman ang dalawa noon at ng mga sandaling iyon ay nag-usisa pa ang matandang albularyo. Nagtanong ito patungkol sa pangyayari bago pa man ang pandudukot sa asawa ng matandang babae. Wala ba kayong napansing kakaiba sa asawa nyo bago pa man nangyari iyon? Sa paligid nyo, wala rin bang kakaiba? Ang tanong ng matandang albularyo. Ilang sandali ring hindi nakasagot ang matandang babae. Nakatitig lang iyon sa malayo habang nag-iisip ng malalim. Inisip na ni Remero na hindi sasagot ang matanda dahil nagsimula na ulit iyon na umiyak. Subalit nang lumaon naman ay sinabi niya ang lahat ng kanyang napapansin. Ayon sa matandang babae, tuwing hapon hanggang sa makatulog na sila ay nagiging balisa ang kanyang asawa. Madalas na sabihin nito na may mga matang nakatitig sa kanila kahit wala namang ibang tao sa paligid. Ayon pa sa asawa ng matandang babae, ay madalas daw na may naririnig silang paghuni ng tiktik sa paligid ng bahay nila. At bago pa man daw ang araw ng pandurukot, ay may nakita raw iyon na 2 taong nakasuot ng kulay itim na damit. At ilang beses daw ito nagpapabalik-balik sa kanilang bahay hanggang sa tuluyang dumilim ang paligid. Ilang sandali ring naging tahimik ang lolo ni Remero. Naging malalim ang pag-iisip nito hanggang sa tuluyan na rin siyang nagsalita. Ayon sa kanya, marahil ay mga aswang ang taong nakita ng matandang lalaki bago pa man siya dukutin. Posible rin na minamatyagan na ang kanyang galaw dahil sadyang nais talaga siyang makuha ng mga aswang. Matapos namang magwika ng matandang albularyo, ay muling nagsalita rin ng matandang babae. Ayon sa kanya,
Kinabukasan matapos ang pagdaan ng 2 taong nakaitim sa tapat ng kanilang bakuran ay namatay na ang kanyang asawa. Dahil wala naman silang ibang kapamilya, walang ibang tao sa kanilang bahay kung hindi ang matandang babae lamang. Saglit lang daw siyang naalimpungatan at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay ganoon na lamang ang kanyang gulat nang malaman niyang wala na sa taulang kanyang asawa. Hindi ako maaaring magkamali. Paniguradong aswang ang may gawa niyan. Teka, wala bang kandila sa tabi ng ataol ng asawa mo? Ang tanong ng lolo ni Remero sa matanda. Ayon sa kanya, ay wala raw silang pambili ng kandila dahil salat din sila sa salapi. Kaya nagtiis na lamang siya sa lampara na noon daw ay malapit ng maubusan ng langis. Sakto rin daw na pagkagising niya ay namatay na ang gasera. Kaya hindi niya na nakita pa kung sino ang tumangay sa kanyang yumaong asawa. Makaraan ng halos 30 minutong paglalakad ay nakarating na sila sa baryo ng matandang babae. Napailing pa noon ng matandang albularyo dahil napakaliblim nun at halos walang gaanong kabahayan. Dahil doon ay mas lalo pang tumibay ang hinala ni Remero na mga aswang nga ang may pakana ng pagkawala ng bangkay. Paniguradong kakainin nila ang bangkay ng iyong asawa kung hindi natin maaagapan. Kailangan mahanap kaagad natin ang kanilang lungga at ipagdasal na lang natin na magagawa natin bawiin ang bangkay ng asawa mo. Ang saad pa ng matandang albularyo. Pagkarating nila sa bahay ng matanda ay nagpasya silang huwag nang makikain at makiinom ng kape. Awang-awa kasi si Remero sa kalagayan ng buhay ng matanda. Kaya naman hindi na lang nila pinaunlakan ang imbita nito. Nang naroroon na sila ay minabuti na lang nilang mag-usisa pa sa mga bagay-bagay na maaaring makapagturo sa kanila kung saan dinala ang bangkay ng matanda. Alam nilang dalawa na malaki ang posibilidad na malapit lang din sa nayong iyon ang kuta ng mga aswang. Kaya kinakailangan nilang suyuri ng buong lugar na iyon. Pagkatapos ng halos kalating oras na mag-inspeksyon sa nasabing nayon, ay laking pagtataka ng maglolo dahil wala silang nakitang bakas doon ng mga aswang. Dahil doon, ay nagpasya na lamang ang lolo ni Remero na gumawa ng ritual. Nang sa ganon ay makahingi siya ng tulong sa kanyang mga espiritong gabay. Agad din nilang inihanda ang mga bagay na kanilang gagamitin. Nung nakaayos na ang lahat, ay sinulan na ng lolo ni Remero ang ritual. Makaraan ng ilang sandali, ay tila nanginig ang buong katawan niya at kasabay nun ay naramdaman din ni Remero ang kakaibang enerhiya sa paligid. Tumagal ang ganoong sitwasyon ng halos 3 minuto. At nang bumalik na sa wisyo ang matandang albularyo, ay agad siyang napawika. May kuweba. Sa may kuweba nila dinala ang bangkay. Kailangan marating natin kaagad yun at mabawi ang bangkay bago tayo mahuli at kalansay na lang ating maabutan. Kinilabutan noon si Remero. Hindi niya lubos maimahe kung ano ang itsura ng aswang na ibwa. Pero batid niya sa kanyang sarili na nakakatakot ang mga ito. Isa pang bagay na nagbibigay ng kilabot sa kanya ay ang katotohanang kumakain ng bangkay ang ganoong aswang. Sige po lolo, mas maigi po siguro kung ngayon na mismo tayo aalis. Ang wika naman ni Remero. Minabuti na nilang maghanda ng magiging sulo nila dahil baka abutan sila ng gabi. Isa pang dahilan kung bakit magdadala sila nun ay alam nilang natatakot sa apoy ang mga ganong uri ng mga aswang. Noon din ay nagpasya si Remero na hanapin ang sinasabing kuweba ng mga gabay ng kanyang lolo. Dahil sa hindi nila gaanong kabisado ang naturang lugar, ay sinundan na lamang nila ang landas na sa palagay nila ay magdadala sa kanila sa yungim na kanilang hinahanap. Habang naglalakad sila papalayo sa nayo ng matandang nanghingi sa kanila ng tulong, ay napansin nilang mas lalo pang naging liblib ang lugar. Napansin din nila na wala nang gaanong kabahayan doon at wala silang ibang nakikita
kung hindi mga nagtataasang talahib at malalaking mga puno. Nangangamba man ay hindi na lamang iyon pinansin ni Remero. Ang tanging inisip niya ng mga sandaling iyon ay kasama niya ang kanyang lolo at walang masamang mangyayari sa kanila. Makaraan ng ilang oras na paglalakad at paghahanap ng posibleng kinaroroonan ng yungib doon, ay nakarating sila sa labas ng isang gubat. Natigil sila roon at noon din ay nakiramdaman lolo ni Remero sa paligid. May nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa loob ng gubat na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ay naririto sa gubat ang yungib na hinahanap natin. Ansad pa ng matandang albularyo. Napatango na lamang si Remero sa kanya at hinintay kung ano ang susunod na magiging hakbang ng kanyang lolo. Pagkalipas pa ng ilang sandali, ay sinabi ng matanda sa kanya na kailangan nilang magpatuloy ng kanilang paglalakad at nang mahanap nila ang kanilang hinahagilap bago pa man tuloy ang dumilim. Inihanda na nila ang kanilang mga kagamitan bago pa sila nagpatuloy. Pagkapasok nila sa naturang gubat, ay agad siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan. Sinabi niya iyon sa kanyang lolo, pero ayon sa matanda, ay maging siya ay nararamdaman din ng ganoon. Sinabi pa nito na natural lamang iyon dahil may mga elemento sa kanilang paligid at marahil iyon ang naging reaksyon ng kanilang katawan sa kanilang presensya. Sinabihan na lamang si Remero ng kanyang lolo na magtabi-tabi bilang pagrespeto na rin sa mga elemento at engkantong nakatira doon. Pagtango lang ang naitugon ni Remero at sinunod na ang sinabi ng kanyang lolo. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang paglalakad sa loob ng gubat hanggang sa may mapansin sila mga marka sa mga nakahilerang puno. Animoy kinalmot iyon ng kung anumang nilalang, kaya nilapitan nila iyon at saka tinignan ng maigi. Hinawakan iyon ng matandang albularyo at pagkaraan ng ilang saglit ay sinabi niya kay Remero na susundan nila ang punong may bakas ng pagkalmot. Hindi na nagawa pang magtanong ni Remero sa kanya, gawa ng nagmamadali na itong maglakad. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may makita silang mga bahagi ng kasuotan na parang napunit. Pinagmasdan nila iyon at napag-alaman nilang mula iyon sa isang barong. Natitiyak kung dito nila dinala ang bangkay. Halika na po. At parang mas nagiging mabilis ang pagdilim ng paligid, ang wika ng matanda. Napakunot noon naman si Remero. Nung mapatitig kasi siya sa paligid, ay napansin niyang tila mas mabilis ngang nilulukob ng dilim ang kapaligiran. Minabuti na lang din nilang bilisan palalo ang kanilang paglalakad hanggang sa napadako sila sa parang mas mataas na bahagi ng lugar. Pagkarating nila roon ay biglaan silang nakalanghap ng sobrang bahong amoy na parang nabubulok na laman. Nagpalinga-linga kaagad ang lolo ni Remero. Malakas noon ang kanyang kutob na naroroon lang ang yungib. Subalit ang nakakapagtaka nga lang ay wala naman silang nakikitang kuweba roon. Hinikayat naman agad ng matanda si Remero na aalis na lang sila at baka nagkamali lang sila ng pinuntahan. Subalit napailing noon ang binatilyo. Dito na po muna tayo, lolo. Hintayin po muna natin dumilim at baka nandito lang din sa paligid mga hinahanap nating aswang. Tsak na lalabas din sila maya-maya. Ang saad ni Remero. Hindi naman tumutol ang matanda at sinabi niya kay Remero na magpahinga na muna sa ilalim ng punong malapit doon sa may mataas na bahagi. Habang nakaupo roon ay pareho silang nakakaramdam ng antok. Subalit dahil sa pangamba nila na baka may kung anong nilalang naaatake sa kanila, ay minabuti nilang maging alerto na lamang sa kanilang paligid. Habang patagal ng patagal silang nakaupo sa ilalim ng puno, ay mas lalo rin bumibilis ang takbo ng oras. Pareho na lamang silang nagulat nang malaman nilang tuluyan ng nilukob ng dilim ang paligid. Nasa ganoong kalagayan si Remero nang may marinig silang ingay
na para bang may kung anong nagsasaya. Kinilabutan pa siya dahil hindi na niya halos makita ang kanilang paligid. Napatanong na lang siya sa kanyang lolo kung ano ang ingay na iyon, pero sinabihan siya ng matanda na manahimik na muna. Makalipas ang ilang sandali ay may napansin silang gumagalaw sa unahan. Subalit dahil padilim na ng gusto ang paligid ay hindi na nila alam kung ano ang kanilang nakita. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng mga pag-angil at ingay na parabang mga mababangis na hayop doon na may kung anong pinagsasaluhan. "Sandali lang, apo. Dito ka lang at titignan ko muna kung anong naririyan." Ang saad ng matandang albularyo at nagsimula itong maglakad. Sinindihan na lang niya ang kanyang sulo nang sa ganun ay makita niya kung ano ang naroroon. Nilapitan nun ang pinagmumula ng ingay at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makita niya ang tatlong nilalang na pinagsasaluhan ng isang bangkay ng matanda. Napasigaw na noon ang lolo ni Remero para kunin ang atensyon ng mga nilalang. "Kayo, mga nagdakaw ng bangkay na matandang iyan! Lubayan niyo yan at ako ang harapin niyo!" Ang sigaw ng albularyo. Pagkatapos nun ay hinugot niya ang kanyang itak sa kaluban nito at inihanda ang kanyang sarili. Nang makita naman iyon ni Remero, ay nagmadali na siyang naglakad patungo sa kanyang lolo. Inihanda na lang din niya ang kanyang itak, gawa ng nababahala na rin siya kung ano man posibleng mangyari sa kanila roon. Sinabihan naman siya ng kanyang lolo na huwag aalis sa tabi nito at sa bahaging naaabot ng liwanag ng kanilang sulo. Mag-aalangan daw kasing lumapit ang mga ebwa na iyon dahil sa apoy na nagmumula sa sulo. Nung mapansin ng mga ebwa na lumalapit si Remero sa kanyang lolo, ay tuluyan nilang itinigil ang kanilang ginagawa. Napangisi sila at ipinakita nila ang pangil nila sa maglolo. Nung mga sandaling iyon, ay halos masok na si Remero dahil sa nakakasulasok na amoy ng mga nilalang na iyon at maging ng bangkay na kanilang pinagpepestahan. "Nandirito kaming buhay na buhay. Bakit hindi kami ang pagpiestahan nyo? Huwag na ninyong pagkaabalahan ng oras yung bangkay na yan." Ang saad ng lolo ni Remero. Kinabahan naman si Remero sa winika ng kanyang lolo. Subalit dahil may tiwala naman siya sa matandang albularyo, ay hindi na lamang siya umimik. Tinignan niya ng direkta ang mga mata ng ebwa at napangisi sila na animoy nananabik. "Humanda ka, apo. Kailangan mabawi natin ang bangkay ng matanda. Kailangan din nating magapi ang mga aswang na yan, nang sa ganun na hindi na sila maging perwisyo sa ibang tao." Ang saad pa ng matanda. Matapos naman magwika nito, ay agad na napaangil ang mga aswang. Sa isang kisap mata lamang ay biglang lumundag ang isang ibwa at sinugod nito ang matandang albularyo. Tutulungan sana siya ni Remero pero mabilis siyang nilapitan ng dalawang ibwa at hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang braso. Pagkakita naman ng matanda na hawak ng dalawang aswang ang kanyang apo, ay napasigaw siya para balaan ang mga iyon. Sinabi niya sa mga ito na kapag may gagawin silang masama kay Remero, ay sila ang uunahin nitong patayin. Matapos niyang sabihin iyon, ay buong lakas niyang itinulak ang ebwang sumunggab sa kanya. Walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang nilalang sa leeg. Hindi naman inaasahan ng aswang na iyon ang gagawin ng lolo ni Remero, kaya hindi ito nakapaghanda o nakailag. Pagkakita naman ng matandang albularyo na nasugatan niya ang aswang at napahandusay ito sa lupa, ay agad niya itong nilapitan para ibabawan. Nilingon din niya ang dalaw pang nilalang at agad na nagwika. "Kapag hindi niyo binitawan ang aking apo, tutuluyan ko itong kasama niyo." Ang pagwiwika ng matandang albularyo. Nag-aalangan naman ang dalawang ibwa na bitawan si Remero. Nang mapansin naman iyon ng matanda, ay dahan-dahan niyang ipinihit ang ulo ng aswang na nasa ilalim niya. Muli nitong binalaan ng dalawa. Ngunit nang makita nitong wala sa intensyon nila ang bitawan ng kanyang apo, ay hindi na rin siya nagdalawang isip. Buong lakas niyang ipinihit ang ulo ng ibwa. At dahil may sugat na iyon sa leeg, ay agaran din bumulwak ang napakaraming dugo mula roon.
Tuluyan ng pinugot ng matanda ang ulo ng ebwa at itinapon iyon sa dalawang may hawak kay Remero. Nang makita naman nilang pinatay ng matandang albularyo ang kanilang kasama, ay nanggalaiti ang mga ito. Binitawan nila si Remero at dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon para tumakbo palapit sa kanyang lolo. Nang makalapit na siya ay sinabi niya sa kanyang abuelo na tumakas na lamang sila roon dahil tiyak na mapapahamak sila. Subalit tumanggi ang matandang albularyo. Kailangan nating maiuwi ang bangkay na ninakaw ng mga aswang na yan at magagawa lang natin iyan kapag napatay na natin ang mga ibwa. Ihanda mo ang sarili mo, ang sabi ng lolo ni Remero. Napatango na lang sa kanya si Remero. Ilang sandali lang ay mabilis nang sumugod ang mga aswang sa kanilang pwesto. Wala namang nagawa ang maglolo kung hindi ang labanan ng mga aswang. Kahit pa mas mabilis ang mga ibwa, ay nagagawa pa rin silang sabayan ni Remero. Palibasa kasi ay may kung anong inusal na orasyon ng matandang albularyo na siyang naging dahilan para mas gumaan ang kanilang katawan. Makalipas ang halos 2 oras na pakikipagbunos sa 2 aswang, ay nagawa nilang talunin ng mga ito. Halos manlupay-pay ang katawan ni Remero nang dahil sa pagod. Pero alam niyang hindi pa roon natatapos ang kanilang misyon. Hinalugog nila ang buong paligid. Nang mapagtanto nilang wala ng ibang aswang roon, ay nagpasya silang umalis na lamang at dala ang bangkay ng asawa ng matandang nanghingi ng tulong sa kanila. Napag-alaman din ng kanyang lolo na marahil ang kuweba ng mga ibwa ay naroroon din sa bahagi kung saan niya sila unang nakita. Siguro ay may tagabulag silang ginamit doon kaya hindi nila kaagad nakita ang lagusan ng yungib. Tayo na, Apo. Kailangan na nating makaalis dito at maibalik ang bangkay na yan sa kanyang asawa. Baka kung magtatagal pa tayo rito mas marami pang ibwa ang ating makakalaban. At ang isa pa, hindi maganda ang pakiramdam ko sa gubat na ito. Ang wika ng matanda. Muli silang naglakbay pabalik sa nayo ng matandang babae na nanghingi ng tulong sa kanila. Pagkarating nila doon, ay sinabi nila sa matanda kung ano ang nangyari. Sinisimula na sanang lantakan ng mga ibwa ang bangkay. Mabuti na lang ay nakita nila ito kaagad. Ganoon na lang din ang pagpapasalamat ng matandang babae kina Remero dahil sa naging tulong nito. Magbabayad pa sana ang matandang babae sa kanila pero tinanggihan iyon ng lolo ni Remero. Ayon sa kanya ay gamitin na lang na matanda ang pera sa pagbili ng kanyang mga kailangan. Masaya na akong nakakatulong sa kapwa at hindi ako nanghihingi ng kapalit. Ang pangiting wika ng lolo ni Remero. Matapos ang kanilang maikling usapan, ay nagpaalam na sina Remero. Minabuti nilang bumalik na sa kanilang nayon at nang makapagpahinga na rin sila. Saktong pagka-uwi nila ay madilim na sa paligid, kaya kumain na lang sila at saka natulog. At dahil sa pagod na kanilang naramdaman, ay nakatulog sila ng mahimbing. Subalit bandang 12:00 ng hating gabi, sa hindi inaasahan ni Remero, ay biglaan siyang naalimpungatan. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at pinagpawisan siya ng malapot. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit kaya bigla na lang ako nagising at parang kinakabahan? Ang tanong niya sa kanyang sarili. Napaisip siya. Subalit kahit anong gawin niya ay wala siyang maisip na posibleng dahilan niyon. Ngunit ang maalala niya ang naging sagupaan nila laban sa mga ibwa. Doon ay napagtanto niyang baka iyon ang siyang rason. Sinubukan uli ni Remero na muling matulog. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi siya dinalaw ng antok. Dahil dito ay nagpasya na lamang siyang lumabas ng kanilang bahay at magpahangin doon. Saktong pagkalabas niya ay may kung ano siyang napansing kakaiba sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa kanya, kaya iginala niya ang kanyang paningin. Kahit saan dako man siya mapatitig, ay wala naman siyang nakikita. Walang ano-ano, ay may narinig siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Sinipat niya iyon ng maigi, at ganoon na lang ang gulat niya nang may makita siyang
isang pares ng nagbabagang mga mata. Alam niyang hindi iyon mata ng pusa o aso dahil parang kawangis iyon ng bilog na buwan. Tsak na aswang yan. Paniguradong may binabalak siyang masama. Ang sambit ni Romero sa kanyang sarili. Agad niyang naisip na marahil ay isa ang mga aswang na iyon sa mga nasagasaan dahil sa ginagawang panggagamot ng kanyang lolo. Noon din ay nagpasya siyang pumasok na lang sa loob ng kanilang bahay. Bago pa man siya tuluyang makapasok, ay naisip niyang lingunin ng bahagi kung saan niya nakita ang aswang. Agad din siyang napakunot noo dahil biglaang nawala iyon. Mas lalo siyang kinilabutan ng mga sandaling iyon, gawa ng naging masama ang kutob niya. Minadali na lamang noon ni Romero ang pagpasok at siniguro niyang nakakandado ang pinto. Dumiretso siya sa silid ng kanyang lolo at nang mapagtanto niyang himbing na ang pagtulog ng matanda, ay nagpasya na rin siyang mahiga sa tabi nito. Pinilit ni Romero ang makatulog, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay nakikita niya ang itsura ng mga ebo na kanilang pinatay. Nahintakutan siya dahil ang pakiramdam niya ay gagawa ng paraan ng mga aswang na iyon para makaganti. Nasa ganong kalagayan siya nang magising ang kanyang lolong albularyo. Nakita nitong gising pa si Romero kaya nagwika ito. "Oh, apo, matulog ka na. Huwag mo masyadong isipin ang mga nangyari. Parte iyon ng mga gawain ko bilang albularyo. At darating ang panahon, iyon din ang gagawin mo. Kung hindi natin pinatay ang mga aswang na iyon, ay tsak na tayo naman ang kanilang papatayin." Napatango na lang si Romero at isinaisip ang sinabi ng kanyang lolo. Sinikap niya ang makatulog at sa kabutihang palad ay unti-unti na rin siyang dinalaw ng antok. Pagkabalik naman ng kanyang lolo mula sa pag-inom ng tubig sa kusina, ay naipikit na niya ang kanyang mga mata. Nang lumaon, ay nakatulog na siya ng mahimbing. Pagkagising ni Romero, ay wala na ang kanyang lolo sa kanyang tabi. Nakarinig siya ng mga ingay sa labas ng kanilang bahay, kaya nagkaroon siya ng kutob. "Ang aga ni lolo ah. Marami na kaagad siyang pasyente." Ang bulong ni Romero sa kanyang sarili. Minabuti na lang din niyang magkape at mag-agahan, at pagkatapos ay nagpasya siyang alalayan ng kanyang lolo. Habang tumutulong siya sa panggagamot ng kanyang lolo, ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Romero. Parang nalulungkot siya na nangungulila habang pinagmamasdan niya ang kanyang abuelo. Hindi niya alam kung ano ang dahilan niyon, pero may kung ano sa kanyang isipan ang nagsasabing kailangan niyang bantayan ng kanyang lolo. Naging ganoon ang kanilang sistema kada araw na dumadaan. Subalit, napapansin ni Romero na unti-unting nangihina ang kanyang lolo. Dahil binata na rin siya ng mga panahong iyon, ay nagpasya siyang siya na lang ang magsagawa ng mga gamutan at naging alalay na lang niya ang kanyang abuelo. Kahit papaano'y may natutunan naman si Romero mula sa kanyang lolo. Isang gabi, habang nagpapahinga, ay biglang inubo ang matanda. Nagsimula rin siyang humugot ng kanyang hininga na para bang napapagod. Nabahala noon si Romero, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinubukan pa niyang bigyan ng tubig na maiinom ang matanda, pero hindi raw ito nauuhaw. Romero, apo. Makinig ka. Kapag wala na ako, gusto kong ipagpatuloy mo ang paggagamot. Mahirap lang yan sa umpisa. Pero hanggat buo ang pananalig mo sa Diyos at malinis ang puso mo, ay hindi ka mabibigo. Huwag kang magdadalawang isip sa kapangyarihan mong manggamot dahil iyan ang ikababagsak mo kung sakali. Sandali. Ibuka mo ang bibig mo at meron akong ipapasa sa'yo. Ang sabi ng matanda. Nagtaka naman si Romero kung ano ang naisipasa sa kanya ng matanda. Tinanong niya ito kung ano iyon,
Ngunit ayon sa matanda ay magagamit iyon ni Remero bilang proteksyon. Sige po, ang sabi na lang niya. Ibinuka nga ni Remero ang kanyang bibig at nakita niyang may lumabas na kulay puting bato sa bibig ng kanyang lolo. Kahit na medyo may pag-aalinlangan man siya, ay inilapit niya ang kanyang bibig sa bibig ng kanyang lolo. Kusang lumipat ang mutya sa kanya at bago pa man niya mapigilan iyon, ay dumausdos na ito pababa sa kanyang lalamunan. Habang hawak mo iyan, ay hindi ka basta mamamatay. Magkakaroon ka rin ng kabalat-kunat sa katawan. Gamitin mo lamang sa kabutihan kagaya ng ginawa ko. Remero, apo, makinig ka. Alam mo kung nasaan ang mga libreta ko. Kung sa pakiramdam mo'y salat ang iyong nalalaman, magbasa ka roon at tiyak na maliliwanagan ka. Mahabang litanya ng matanda. Sinabi pa niyang bumuti na ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Kung ano-ano pa ang kanilang napag-usapan. Habang nagkikwentuhan, ay mas lalong sumidi ang lungkot na nararamdaman ni Remero. Halos maiyak na siya, gawa ng naramdaman niyang nagbibigay na ang matanda ng kanyang mga huling habilin sa kanya. Makalipas ang halos 2 oras na pagkikwentuhan, ay nagkayayaan na silang matulog. Hindi naman nakatanggi si Remero, kaya naglatag na lamang siya ng banig. Nahiga na roon ng matandang albularyo at agad na nakatulog. Si Remero na may inisip ang mga sinabi ng kanyang lolo. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya handa para sa pagkawala nito, kaya minabuti niyang magdasal para sa kaligtasan ng kanyang abuelo. Dumaan pa ang mga oras at naging iba na ang pakiramdam ni Remero. Sobrang lamig na ng kanilang paligid at animoy buwan na ng Disyembre iyon. Tumagilid na lang siya ng kanyang paghiga at nakaharap siya sa pwesto ng kanyang lolo. Habang inaaninag niya ang matanda, ay napansin niyang hindi ito humihilik. Kinutuban na siya ng hindi maganda, kaya sinubukan niyang lapitan ng kanyang lolo. Dahil hindi pa rin niya gaanong naaaninag ito, bunsod ng karimlan ng paligid, ay nagpasya na siyang sindihan ng gasera. Nang magawa niya na iyon, ay nilapitan niya ang matanda at ganoon na lang ang kanyang panlulumo nang malaman niyang hindi na humihinga ang kanyang lolo. Napahagulgol si Remero. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya handa sa pagkawala ng kanyang lolo. Tila hindi niya alam kung anong kanyang gagawin ng mga panahong iyon. Halos magunaw na rin ang mundo niya sa kaiisip na wala na ang taong nag-arugwa sa kanya simula pa nung bata siya. Paano na ako nito ngayon, lolo? Hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ang buhay ko. Ang saad pa niya sa kanyang sarili. Dahil wala rin naman siyang sapat na pera para sa pagpapalibing sa mga sementeryo, ay nagpasya na lamang siyang maghukay na lang ng magiging libingan ng kanyang lolo sa likod ng kanilang bahay. Akmang bababa na sana si Remero nang makarinig siya ng paggaspas ng pakpak. Kasunod nito ay may lumapag sa kanilang bubungan. Bigla ang nakaramdam ng init si Remero, kaya napagtanto niyang may kung anong nilalang ang nasa paligid. Hindi na muna siya nagpatuloy sa kanyang binabalak at mas pinili na niyang magmatsyag na lamang sa paligid. Walang ano-ano ay gumalaw ang kanilang bubungan at animoy may kung anumang nagbabalak na tuklapin iyon. Huwag mo nang ipagpatuloy kung ano man ang binabalak mo. Baka pagsisihan mo lang yan. Ang sigaw niya. Napailing na lang siya nang hindi man lang natinag sa kanya ang nilalang na naroon. Inakala pa niyang magiging kalmado ito, ngunit mas lalo pa palang naging agresibo ang nilalang na naroon. Nagpatuloy ito sa pagtuklap ng kanilang bubungan hanggang sa magawa na nga niya ito. Napamura na lang si Remero nang tumambad sa kanya ang isang napakaitim na nilalang na parang paniki ang itsura. Dahil umiinit ang kanyang pakiramdam, ay napagtanto niyang isang aswang na naroroon sa itaas. Minura niya uli ito at binantaan, subalit baliwala lamang ito sa aswang.
Noon din ay nagmadaling kinuha ni Remero ang kanyang mahabang itak na may matulis na dulo. Iwinasiwas niya ito sa ere habang itinataboy ang aswang na naroroon. Subalit na sa halip na umalis ay nagsimulang maglaway ang aswang habang naging salitan ng kanyang pagtitig kay Remero at sa bangkay ng lolo nito. Mas lalo pa nitong tinuklap ang atip ng kanilang bubong hanggang sa halos kita na ni Remero ang kalahating katawan nito. Nang akmang papasok na sana ang nilalang ay walang takot na umakyat sa mesa si Remero. Nang matansya niya na ang distansya sa kanya ng aswang ay walang pagdadalawang isip niya itong tinaga. Tinamaan ng aswang sa pisngi kaya napahiyaw ito. Nagsimula na rin tumulo ang dugo sa sugat nito kaya mas lalo itong naging agresibo. Nang muli itong nagtangkang pumasok ay muli itong tinaga ni Romero at tinamaan ito sa leeg. Alam ni Remero na malalim ang naging sugat ng aswang kaya muli niya itong tinaga. Naging rason iyon para sumirit ang dugo ng nilalang. Nagkakamali ka ng kinalaban, aswang. Kung inaakala mong matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Ang sigaw niya. Tuluyan na sana niyang pupugutan ng ulo ang aswang nang sa hindi niya inaasahan ay biglaan itong umalis. Napailing na lang si Romero nang maisip niyang kahit na sa ganoong kalagayan ay nagagawa pa rin ang naturang aswang na makatakas. Hindi ka na rin magtatagal. Bukas o makalawa mamamatay ka na rin. Pahabol pa niya singhal sa aswang. Muli na lamang niyang ibinaling ang kanyang pansin sa bangkay ng kanyang lolo. Alam niyang delikado ang estado ng labi nito dahil baka pag-interesan pa ng ibang aswang. Subalit dahil alam niyang kinakailangan niyang mailibing kaagad ang bangkay ng namayapa niyang abuelo, ay nagpasya siyang gawa na ito ng paraan. Nagukay siya sa tabi ng kanilang bahay at minabuting doon na lamang ilibing ang bangkay. Naisip niyang mas maigi iyon upang kahit papaano ay mabantayan niya ito mula sa mga aswang. Nang magawa na nga niyang ilibing ang bangkay ng kanyang lolo, ay minabuti niyang pumasok na sa kanilang bahay. Ngunit habang naroroon siya, sa hindi malamang dahilan, ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Ilang beses siyang nagpapabalik-balik sa bintana para dungawin ang libingan ng kanyang lolo. Pakiramdam din niya ng mga sandaling iyon ay may mga matang nakamasid sa paligid niya at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Sige lang. Subukan lang yung lapitan ng bangkay ni lolo. At tsatsakin kung pati kayo, mamamatay rin. Ang bulong niya sa kanyang sarili habang sinisipat ang paligid. Habang nasa ganong kalagayan ay nakarinig siya ng mga ingay na parang pamilyar sa kanya. Nangilabot siya ng mapagtanto niyang ang tunog na iyon ay kagagawan ng mga aswang. Bumalik sa kanyang isipan ang mga nilalang na nakalaban nila nung minsan nilang bawiin ang bangkay ng asawa ng matandang nanghingi ng tulong sa kanila. Dahil doon ay nagpasya na si Remero na ihanda ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng mangyari. Hindi ako papayag na magtagumpay kayong kunin ang bangkay ng lolo ko. Kung nagawa niyong nakawin ng bangkay ng matanda, pues hindi niyo magagawa yung kay lolo. Kung gumaganti man kayo dahil sa aming ginawa dati, pasensyahan na lang tayo. Para sa akin wala kaming kasalanan at wala kaming dapat na pagbayaran. Ang wika niya habang nagmamasid sa hindi kalayuan. Habang patagal ng patagal ang pagmamasid doon, ay nakikita niyang nagkakaroon ng porma ng parang isang mabalahibong nilalang doon. Nawari ni Remero na ang nilalang na iyon ay kagaya ng nilalang na kanilang nakasagupa. Dahil dito ay nalaman niyang isang ebo nga ang naroroon. Paniguradong may kasama ka riyan. Kung siyam na gabi kayong magtatangka para nakawin ang bangkay ni lolo, siyam na gabi rin ako magbabantay. Galit na wika ni Remero. Minabuti niyang kunin ang kanyang itak at nang maihanda ang kanyang sarili. Alam niyang ilang minuto o oras lamang ay lalapit ang mga ibwa sa libingan ng lolo niya. Nang mga panahong iyon ay para masigurong hindi talaga makakalapit ang aswang,
ay nagpasya siyang gumawa ng siga malapit sa mismong libingan ng kanyang lolo. Noon din ay bumaba siya at gumawa ng siga. Nung magkaroon na ito ng apoy, ay naisipan ni Remero na libutin ang kanilang bakuran. Pinuntahan niya ang bahagi kung saan niya nakita ang figura ng ibwa. Pero labis ang pagtataka niya nung mawari niyang wala na roon ang aswang. Napakunot noo siya at napatanong sa kanyang sarili. Pero kahit na nagmatsyag man siya sa paligid, ay hindi niya matukoy ang kinaroroonan nito. Naisip na lang niya na marahil ay umalis na ang ibwang iyon nang mapagtanto niyang nakapaghanda si Remero. Kailangan hindi ako makatulog sa gabing ito. Malakas ang kutob ko na babalik sila para subukang nakawin ang bangkay ni Lolo. Ang wika ni Remero sa kanyang sarili. Tumambay na muna siya sa labas ng kanilang bahay at minabuting maupo sa tabi ng libingan ng kanyang lolo. Walang ano-ano, sa hindi niya malamang dahilan, ay biglaan siyang nakaramdam ng antok. Kahit na anong gawin niya, ay hindi niya ito kayang pigilan. Alam niya sa kanyang sarili na kapag makakatulog siya, ay paniguradong nanakawin ng mga ibwa ang katawan ng lolo niya. Kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapaglabanan niya ito. Sa kabutihang palad, hanggang sa tuluyang nagliwanag na ang paligid, ay hindi na nakabalik pa ang mga ibwa. Noon lang din siya pumasok sa kanilang bahay para matulog. Dahil sa may araw, ay kampante siyang hindi makakalapit ang mga ibwa para kunin ang bangkay ng kanyang lolo. Buong maghapon siyang nakatulog at madilim na ang paligid nung siya ay magising. Dahil nakaramdam ng gutom si Remero, ay nagpasya siyang magsaing na lang muna upang may makain. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang makarinig siya ng ingay na parang may naghuhukay. Kinutuban si Remero ng hindi maganda, kaya nagmatsyag siya sa paligid. Ganoon na lamang ang kilabot na kanyang naramdaman nang mawari niyang nagmumula ang naturang ingay sa pinaglibingan ng kanyang lolo. Alam niyang hindi ibwa ang sumusubok na makuha ang bangkay ng kanyang lolo dahil nagawa na niya itong ilibing. Walang yung balbal na yan. Umanda ka sa akin. Kahit paalanganin pa ang kanyang sinaing, ay nagpasya na siyang bumaba para kumpirmahin ang kanyang narinig. Dinala niya rin ang kanyang itak bilang pandepensa sa mga nilalang ng dilim. Saktong pagkababa niya, ay nakita ni Remero ang isang balbal na kinukuha mula sa libingan ng kanyang lolo. Agad siyang napatiimbagang at napasigaw para kunin ang atensyon ng naturang aswang. Subalit sa halip na bigyan siya ng pansin, ay tuluyan itong kinuha ang bangkay ng kanyang lolo. Napatakip na lang ng kanyang ilong si Remero, dulot ng matinding amoy na nagmumula sa naagna sa bangkay. Bakit mo kinuha sa hukay si lolo? Namamahinga na siya pero winalangya mo pa ang kanyang bangkay. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ang sigaw ni Remero. Doon lamang napalingon sa kanya ang aswang. Ngumisi ito at napaangil habang nakahawak sa bangkay ng matanda. Nang makita nitong galit na galit ang mukha ni Remero, ay napatayo ito at saka humarap sa lalaki. Ang buong akala ni Remero ay tuluyan na nga atake sa kanyang aswang. Subalit napahiyaw siya nang malakas na muling ibinaling ng balbal ang atensyon nito sa bangkay. Sinimulan niyang lantakan ang bangkay ni Lolo Hospicio, kaya ganoon na lang ang galit ni Remero. Napasigaw siya ng malakas at noon din ay tumakbo siya para sugurin ang aswang. Agad namang napatitig sa kanya ang balbal at nang makita nitong papalapit na si Remero ay sinalubong din siya nito. Mabilis namang hinugot ni Remero ang kanyang itak at nang makalapit na sa kanya ang aswang ay tinaga niya ito ng ubod ng lakas. Subalit sumakit lamang ang kanyang braso gawa ng nakailag ang aswang sa kanyang naging pag-atake. Napaangil na lamang ang aswang at ito naman ang umatake. Nang mga sandaling iyon, alam ni Remero na mas maliksi sa kanya ang aswang. Kaya naman umusal na siya ng orasyon upang mapag-ibayo rin ang kanyang bilis. Sa kabutihang palad ay nagawa niyang mailagan ng pagsugod sa kanya ng aswang. Subalit laking gulat na lang ni Remero nang sa hindi inaasahan
ay biglaan siyang nilundagan ng balbal. Hindi niya kaagad nakita ang pagsugod na iyon ng nilalang kaya nabuwal siya sa lupa. Mabuti na lang at hindi niya nabitawan ang kanyang itak. Mabilis naman siyang inibabawan ng aswang at ilang beses na sinubukan dukutin nito ang puso ni Romero pero tinatabig lamang niya ang kamay nito. Hindi ka magtatagumpay sa nais mo. Marahang iginalaw ni Romero ang kamay niya na may hawak na itak at nang maiangat niya na ito ay sinubukan niyang hiwain ng gilid ng leeg ng nilalang. Ngunit hindi niya ito napagtagumpayan. Nagawa kasing matabig ng aswang ang kanyang kamay at dahil medyo napalakas ito ay nabitawan ito ni Romero. Napaangil naman ang balbal at napangisi nang mawari niyang wala nang hawak na itak si Romero. Mas lalo rin itong naging agresibo kaya mas pinilit pa ni Romero ang magpumiglas at makaalis sa ilalim ng nilalang. Subalit bigla siyang kinalmot ng aswang sa kanyang tiyan. Napasigaw na lang si Romero dahil sa kirot na kanyang naramdaman. Nang mga panahong iyon, dahil medyo madali lang maigalaw ng lalaki ang kanyang binti at paa, ay buong lakas naman niyang tinadyakan ng aswang. Napalumpasay naman sa lupa ang balbal, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Romero para kunin ang kanyang itak. Nang magawa niya itong makuha, ay napalingon siya sa balbal. Muling nagsilab ang kanyang galit nang makita niyang bumalik ang balbal sa bangkay ng kanyang lolo. Naging mabilis ang paghabab nito sa nabubulok na laman ng matanda. At habang ginagawa niya ito, ay nagtitilamsikan pa ang kanyang mga laway. Talagang napakatigas ng mukha mo ha. Tignan natin kung anong magagawa mo. Noon din ay umusal ng kanyang orasyon si Romero upang mabuwal ang balbal sa kinaroroonan nito. Pagkatapos siyang gawin iyon, ay mabilis siyang lumapit sa balbal. Sinakal niya ito at inambahan tatagain. Walang ano-ano, ay biglaan ang naging paggalaw ng nasabing aswang. Sa hindi inaasahan ni Romero, ay nakapiglas ito mula sa kanyang pagkakasakal. Napamura na lang siya nang biglaan siyang kinagat ng aswang sa kanyang kamay. Dahil naman sa gulat at galit niya sa nilalang, ay walang pagdadalawang isip niyang tinaga ito. Tinamaan ng aswang sa muka at nagawa niyang bulagin ang kanang mata nito. Muli pa sana niyang tatagain ng aswang, ngunit mas naging agresibo iyon at buong bilis siya nitong inatake. Hindi naman nagpatinag ang apo ng albularyo at sinubukan niyang ilaga ng aswang habang naghihintay ng tamang pagkakataon niya upang mataga ito. Isasama na kita sa hukay ni Lolo. Napangisi lang ang balbal dahil sa winika ni Romero. Subalit hindi pa rin ito tumigil sa pagsugod sa lalaki. Alam ni Romero na kung pisikal na lakas lang ang kanyang gagamitin, ay mahihirapan siyang talunin ng aswang na iyon. At alam din niya sa kanyang sarili na maraming aswang pa ang posible niyang makasagupa kapag may iba pang nakaalam ng ginawa nila ng kanyang lolo sa mga aswang na ebwa. Tama na. Pagod na akong makipaglaro sa'yo, balbal. Ngayon pasensyahan na lang tayo. Dahil ito na ang huling tsansa mo. Tumakas ka na lang kung gusto mo pang mabuhay. Ang sigaw pa ni Romero. Ngunit ngumisi lamang ang aswang at akamang susugod ito uli. Subalit bago pa man ito makahakbang, ay umusal na ng orasyon si Romero. Napangisi na lang siya ng biglaang nangisayang balbal at bumagsak ito sa lupa at animoy nawalan ng lakas. Ilang beses pa nitong sinubukan na tumayo pero sobrang nanghina na ang mga tuhod nito. Sige, pagpatuloy mo pang pagpwersa at panlalaban sa itinira kong orasyon sa'yo para mas lalo pang mapadali ang pagdurog ng mga buto mo. Ang ani ni Romero. Napaangil naman ng aswang at sinikap na lang nitong gumapang upang makalapit kay Romero. Nang halos 2 dipa na lang ang layo ng aswang sa kanya, ay nilapitan niya ito at hinawakan sa buhok. Sinubukan pa siyang kagatin ng balbal pero agad niyang ipinihit ang ulo nito. Sinubukan pang pumiglas ng aswang, subalit ng mga sandaling iyon ay hindi na siya pinayagan pa ni Romero na makagawa ng kasamaan sa iba. Walang awa niyang ginilitan ito ng leeg. Nang makita naman ng lalaki ang bangkay ng kanyang lolo at ang sitwasyon nito, ay mas lalo pang nag-alab ang kanyang galit.
Hindi pa naging sapat ang paggilit niya sa leeg nito. Walang pagdadalawang isip niyang pinugutan ng ulo ang aswang na iyon. Nang nagawa niyang maihiwalay ang ulo ng aswang sa katawan nito, ay nagpa siya na si Remero na muling ilibing ang bangkay ng kanyang lolo Hospicio. Habang tinatabunan niya ang hukay, ay hindi niya naman napigilan ng umiyak. Alam niyang hindi niya nabigyan ng maayos na libing ng kanyang lolo. At ang mas malala pa roon ay nilabastangan pa ng balbalang bangkay ng matanda. Ngayon, masisiguro ko nang wala nang manggagambala sa'yo, lolo. Pero kung meron man, nakahanda akong makipagpatayan sa kanya. Ang wika pa ni Romero. Matapos niyang tabunan ng libingan ng kanyang lolo, ay napagpasyanan niya ng pumasok sa loob ng bahay. Subalit, akmang papasok na siya sa kanyang bahay nang makarinig siya ng pamilyar na huni. Napamura na lang siya nang maalala niya na iyon mismo ang ingay na ginagawa ng mga ibwa na kanilang kinalaban. Agad na iginala ni Remero ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makita niya ang dalawang mga nagbabagang mata na tila nagtatago sa malaking puno. Hindi siya maaaring magkamali. Kasama iyon ang mga kinalaban nila noon. Nanatili muna si Remero sa labas at minatyagan pa ang nasabing nilalang. Ilang sandali pa ay nakita niyang lumabas ang naturang nilalang sa pinagtataguan nito dahil nasaktong natamaan iyon ng liwanag na nagmumula sa buwan. Nakita niya ang anyo ng aswang. Lumakas ang kabog ng kanyang puso sapagkat nalaman niya na tama ang naging kutob niya. Kung gusto mo akong gantihan dahil sa ginawa namin sa mga kasama mo, halika, sumugod ka rito. Bilisan mo! Ang panghihikayat ni Remero. Dinig naman ni Remero ang pag-angil nito, kaya naman inihanda niya na ang kanyang sarili. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itak at itinuon ang buong atensyon sa naturang ibwa. Sa isang pagkisap lamang ng mata, ay mabilis siyang sinugod ng ibwa. Alam niyang hindi ang bangkay ng kanyang lolo ang pakay nito, kaya alam niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maging maingat. Saktong pagkalapit ng aswang sa kanya, ay sinubukan siya nitong sunggaban. Subalit mabilis naman ang naging pag-ilag niya. Hindi naman tumigil ang aswang, at gamit ang kanyang kakaibang liksi, ay nagawa niyang makalmot sa muka at dibdib si Remero. Ayop kang aswang ka. Umanda ka sa akin pag nagkaroon ako ng pagkakataon. Ang sigaw niya. Ngumisi lamang ang aswang sa kanya at muli siyang inatake nito. Naging mabilis ang paglapit nito sa kanya. Agad siyang sinakal nito at bago pa man siya makapiglas ay inaangat na siya nito sa lupa at ibinalibag. Napaungol na lamang si Remero dahil sa naramdaman niyang sakit sa kanyang katawan. Dahil naman sa pagtilapon niya ay nabitawan niya ang kanyang itak at hindi niya alam kung saan ito tumilapon. Susubukan pa sana niyang hanapin ito, subalit bago pa man niya makita iyon ay biglaan siyang sinunggaban ng ibwa. Hindi na nakapaghanda si Remero kaya muli siyang nabuwal at naibabawan ng aswang. Upang kahit papaano mahirapan ng aswang na makagat siya, ay pilit na ipinihit ni Remero ang kanyang katawan. Pareho silang nagpagulong-gulong hanggang sa makarating sila sa bahagi kung saan tumilapon ang itak niya. Nabuhaya naman ang loob si Remero nang magawa niyang madampot ang kanyang itak. Dahil nasa ilalim siya ng ibwa, ay pilit niyang ipinihit ang kanyang katawan upang makaibabaw rito. Nagawa naman niyang mapagtagumpayan iyon. Nang makaibabaw naman siya sa aswang, ay kaagad niyang inilapat ang talim ng kanyang itak sa leeg ng aswang. Nang sinubukan naman ng ibwa na magpumiglas at agawin ang itak niya, ay mas lalo pa itong idinain ni Remero. Dahil doon ay natigilan ng aswang sa pag-agaw ng itak niya. Naging kalmado ang ibwa. Subalit hindi nakampante si Remero. Alam niyang anumang oras ay gagalaw ang aswang at tsak nagagawa ito ng hakbang para makaalis siya sa ganong sitwasyon. Kung inaakala mo nga hayaan lang kitang magawa mo ang gusto mo, diyan ka nagkakamali. Papatayin kita at hindi na kita hahayaang mabuhay pang muli. Ang sigaw ni Remero.
Walang ano-ano. Saktong matapos siyang magsalita, ay biglaang nagpumiglas ang aswang. Ginamit nito ang buong lakas, kaya naman napilitan si Remero. Nagilitan na lamang ito sa lalamunan. Sinubukan pa siyang sakalin ng aswang, ngunit inatras niya lamang ang kanyang sarili. Nang mga sandaling iyon, kahit na bumubulwak na ang dugo sa leeg ng ebwa, ay napatayo pa rin ito. Napatitig siya ng mabalasi kay Remero at sinubukan nito sumugod. Subalit nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-atake, ay bigla itong nangisay at bumagsak sa lupa. Alam kong gagawa ka pa ng paraan para makaganti, pero hindi ako papayag. Wala kaming kasalanan sa inyo. Sinubukan lang namin bawiin ang bangkay na ninakaw nyo. Ang bulong pa ni Remero sa kanyang sarili. Upang masiguradong hindi na muli itong mabubuhay pa, ay nagpasya siyang pugutan ito ng ulo. Itinapon niya rin ang magkahiwalay ang katawan at ang ulo ng naturang aswang, nang sa ganun ay hindi na ito maiduktong uli. Nang mga panahong iyon, ay nagpasya na si Remero na pumasak na uli sa kanilang bahay. Nakaramdam siya ng matinding pagod, kaya sa halip na kumain ng hapunan, ay nagpasya na lamang siyang matulog. Isinantabi na lamang niya ang pangamba na baka may susugod ulit na aswang sa kanilang bahay at susubukan itong nakawin o lapastanganin ng bangkay ng kanyang lolo. Sa kabutihang palad, ay wala ng aswang ang sumubok na umatake muli. At para kahit papaano, ay buhay na buhay pa rin ang naiwang ligasiya ng kanyang lolo Hospicio, ay sineryoso na ni Remero ang panggagamot niya. Marami ang nagpunta sa kanilang bahay para magpagamot. Naging sikat din siya sa kanilang bayan, at dahil nagkaroon na rin siya ng pangalan, ay mas lalo siyang kinatakutan ng mga aswang. Marami rin ang nanghingi ng tulong sa kanya para mabawi ang kanilang mga dinukot na kaanak, kaya hindi na rin niya ito natatanggihan pa. Nang lumaon, ay nagkaroon ng kanyang sariling pamilya si Remero. Hindi rin niya inilingid sa kanyang asawa at anak ang kanyang panggagamot, at suportado naman siya ng mga ito. Maging sila ay alam ang patungkol sa mga naging karanasan ni Remero at ng kanyang lolo. Kaya naman humanga sila sa lalaki dahil sa naging tatag nito para labanan ang mga hamon sa kanyang buhay. Kilabot ng misteryo.